bumalik na. Kasi regular na ako sa ABS din. Nagsunod-sunod na 2006-2007. Yun yung nakabalik ako. Kasi ilang years din ako nawala, siguro mga 4 years yata. Ano bang dahilan? Bakit? Unang-una, yung manager ko dati, yung unang-una kong manager, napunta na siya sa Amerika, nag-migrate na siya doon. So wala na akong manager. So ako naman, syempre, wala akong alam sa showbiz ng mga panahon na yun. Gawa ng saan ako kukuha ng manager, sino ba mag-handle sa akin ng tutuloy. So ang ginawa ko noon, meron na akong mga kakilala, mga promoter papunta sa Japan, tsaka mga kaibigan ko na rin. So doon ako nagtrabaho as host sa Japan. Ilang years akong pabalik-balik doon. So, kahit pa paano, wala rin naman ng sayang na panahon. Pero ang pagkakamali ko, sana nagja-Japan ako, nag-show pa rin ako, alba pag bumabalik ako. Yun yung pagkakamali. Hindi ako nakakuha ng manager. Ngayon, nung nag-Facebook na, nakausap ako ni Tito Jake Tordesillas. Sabi niya, may manager ka ba? So sabi ko, Tito Jake, wala po. Gusto mo ba kay Direk Mario? Sabi ko, oo naman po. Siyempre, Direk Mario pa. Matagal na kami magkaibigan ni Direk Mario. So sabi niya, sige, i-set kita. Tama-tama naman, si Direk Mario, meron siyang pupuntahan dito sa Paita, si Direk Lino Dalay. So doon kami ngayon nagkausap ni Direk Mario. So sabi niya, sige, report ka sa akin by Monday. Punta ka sa Quezon, pirmahan na kami. Kasi natapos na yung kwentuhan namin nung gabi. So Monday, nag-report na ako kay Direk. Ayun, nag-start na kami. So sabi niya, sige, tapusin mo muna yung Immortal sa Channel 2. Tapos saka tayo lilipat ng 7. So pictorial na kami, lahat. Tapos, ayun, nagsimula na ako sa 7, 2009. So dire-diretso na. Hanggang sana, wala na naman si Direk Mario naman. So, ngayon wala na naman ako. So, yun. Siguro naman kahit pa paano yung mga EP natin, ano na rin. Anong last project? Yung regular, yung Nakarehas na Puso. Last year pa yon. Pero nakakapag-guesting naman tayo dito sa 7. So yung Nakarehas na Puso. Yan, yun yung kataas. Kasi may pangalan. Pinangalan mo talaga. Tapos itong swimming pool, yung meron niyang meron mga pinapupuntahan yung may pavilion. Kita mo yun sa showbiz, hindi yun kita ng shop. Meron din content. Pero in a way, ginawa ko siya ng inspirasyon kasi maganda kasi sa GMA, hindi mo kagad nakukuha yung pera. Naiipon. Cheke-cheke. Ngayon, naiipon ngayon. Sabi ko, sige, may nagtiwala naman sa akin na kaibigan kong may-ari ng mga construction, sige, kuha lang ako ng kuha. So yung pera, doon lang napupunta. Pero, Lian, ano masasabi mo dun sa ibang mga dating actor na ngayon talagang struggle? Siguro sa akin pananaw, kasi ako hindi ako tumitigil. Talagang pag alam ko kasi hindi ako tumitigil maghanap ng hanap buhay. As long na talagang makakatulong ito sa pamilya ko, gagawin ko. Umiikot ako kasi katulad niya, may dala akong produkto. Produkto ko is handicraft. So, iikutan ko yan. Ikot kung sino mga kaibigan mo. Kaya ka nga maraming kaibigan para yung mga kaibigan na yan, makatulong din sa'yo. Kaya, hindi ako napapagod. Hindi ako napapagod. Katulad, halimbawa, pupunta ako sa isang bayan. Nag-invite sa akin sa pupunta ako simbahan. So, makapapakilala ko sa pare. Siyempre, kilala ka naman. Kaya yung showbiz na yun yung malaking factor, malaking tulong. Kasi, di ba artista ka? Sabi ko, opo. Di ba taga-Paete ka? Yun. So, doon na nagsisimula ngayon yung paghahanap buhay namin. Sabi niya, sige, pag kailangan kita na, pahingi ako number. So, doon nagsisimula yung mga tawid-dagat ko na kliyente. Ngayon, nung sabi ko nga, nung bago ako magsimula dito sa handicraft, dito sa religious item, sabi ko kay Lord, Lord, paano ako magsisimula? Ano yung magiging unang hakbang ko? Ano ba yung magiging market ko? So sabi niya,
wala, blanco lang. Tapos siguro mga ilang araw, tumawag sa akin yung kaibigan kong pare. Jeff, punta ka dito sa taga yun, taga Oro. Punta ka dito sa Tagaytay, papakilala kita sa mga pare. Lang yan, 1,000 pare yung sumalubong sa akin. Swear to God, talagang, sabi ko ito yung dasal ko. Diba, sabi ko, napakagaling, naiyak lang ako kasi, napakagaling, sabi ko, nangyayari pala to, talagang totoong nangyayari pala to mga dasal na to. So, doon nagsimula. 1,000 pare, di ba? Kaya ito nabuo. Itong pare yung mga tawid dagat kung mga pare, hindi na sila uuwi. Dito na sila nagstay kasi hassle, 'di ba? Uuwi ka pa, o hotel ka pa sa Manila. So 'yun, ginagawa ko, minsan susunduin ko sa port ng Batangas o sa airport, diretso na sila dito. Ano yung maraming order ng pare? Marami mga mga minsan retablo, yung retablo, tapos yung altar, tapos yung furnitures ng simbahan, tapos yung mga life size na santo pang prosesyon. Minsan may umorder pa sa akin dahil din sa pare, dahil kaibigan ko naman yung mayor ng Tanay. Umorder simula umpisa ng prosesyon hanggang dulo. So gano'ng karami yun, di ba? Pati karo. Simula San Pedro hanggang Santo Entierro, in-order sa akin yun nung pare at saka nung mayor na kaibigan ko. Tingnan mo naman, sabi ko, God is good all the time, di ba? Kaya yung mga tao dito, marami rin tayo natutulungan. Mahal ba isang santo? Depende kasi sa pagkatao ng umu-order. Kasi, depende. Kasi kung halimbawa, low budget. Gano'ng kamahal Siguro yung low budget natin, tayo ng 5 feet siguro, mga 75 to 85K. Okay. So ikaw na yung nag-a-adjust para Pag naman high budget, wag nyo na lalagyan ng presyo. Basta maano. Oo, pag high budget, depende rin sa usapan. Kasi ultimo litid, ultimo kulay talagang ibibigay natin. Pati yung mga muscle, movement, talagang dinidetalye. Kasi matagal. Pag ang gusto ilang siguro sa isa, pag tututukan mo sa isang special, siguro 3 months. Wow, ganun katagal. Ganun katagal, pati tuyuan. Wow. 3 months siya, tatakbo ng 3 months siya, pati kulay, pati lahat. Tuloy-tuloy yun? Hindi, may tigil yun. Kasi unang-una yung kahoy, drying. So, diba, hindi tayo pwedeng 3 months, 2 months, basta special, talagang lalabas yan. Kasi aaprubahan pa ng ng may-ari. Sabihin, gusto ko medyo nakangiti, gusto ko masaya yung mata. Yung mga ganon. So sabi ko ba, di ba? Kasi bumayad So wala kang gagawa, wala kang choice kundi gawin mo. Na kailangan mo, wala ka po, Jeff? Yun. Paano yun yung haba sa prosesyon, mga gano'n mo katagal? Hindi, naman, taon. Taon naman, isang taon. Isang taon, kaya marami tayong tao na kahoy. Yung regarding naman sa kahoy, meron naman mga permit yan, mga permit. So pagka talagang maramihan, katulad yan, kukuha na tayo ng permit. Para yung supply ng kahoy naman, regular. Kasi baka mamaya, mayari pa tayo ng DNR dahil lang dyan sa dami ng santo, di ba? Kaya ngayon, yung bayan ng Paite, meron ng taniman sa bundok. Kaya yun kasi yung batikuling wood. Minsan naman kasi ako, gumagamit ako ng ibang kahoy. Yung marang wood naman. So anyway, nandun tayo. Kaya mahirap din yung hanap buhay. Kaya kailangan, wala namang madali. Pero gamay ko na yung paghahanap buhay ng handicraft. Ano yung mga old wood? Yung old wood, ang narang old wood, talagang mahirap ukitin yan. Matigas Old wood ang pinag-uusapan. Kasi ngayon, wala na tayong nabibiling narang malalaki na bilog, pula. Kasi ang pula ng nara, pag ganito lang kalaki, 25 years pa lang. So kung puputulin mo ng ganito yan, wala, ito lang makukuha mong pula. Lahat puti.
Oo. So, swerte yung mga makikita niyong pula na malalaki na solid. Tulad nito, halimbawa yan. Oh. Ang laki niyan. Solid na pula. Yung nasa taas mo doon sa ano, ang laki. Oo, di ba? Yun yung mga kinikip ko na alam nating medyo may halaga. Pero Miyaga, ilang years ka nang nag-stop? 16 years na solo kami. 16 years na. Hindi ka naisip mag-exhibit. Nag-exhibit ako dati Yung solo? sa SM. Hindi pa ako nag-solo, lagi ako mayroong kasama. Yung mga Sa santo, SM, yung mga ginawa oo. mo. Itong nakaraan, yung sa White Gallery ba yun? Sa Quezon City, sa Yes. Diliman. Oh, Yes. Siya yung mga kasama artista. ka. oo. White space ba? White Space. Tapos ngayon sa DTI, sa Dusit, nandun yung aking isang piece. Dapat nga nung isang araw nandun kami. Kaso medyo busy yan. Okay, babacktrack lang ako Yes, konti pa. yes. Paano ka uli